Wala tayong sisinuhin kay ikaw ay opisyal, kay ikaw ay non-commissioned officer. With respect, kahit anong institusyon kagaling, lahat ito ay imbibestigahan at yun ang commitment natin sa sambayanan po natin. Nagsimula ng investigasyon ng Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group o CIDG sa mga pulis na isinasangkot sa madugong war on drugs ng nakaraang administrasyon. Ito'y matapos na banggitin ni dating Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO General Manager Rina Garma sa House Quadcom hearing na mayroong mga miyembro ng PNP Academy Class of 1996 at 1997 na ipinatawag si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte para isagawa ang Davao Model Drug War sa buong bansa. Ayon kay PNP Public Information Office Chief Police Brigadier General Jean Fajardo, tutukuyin sa isinasagawang investigasyon ng CIDG kung sino-sino ang mga pulis na kabilang dito. I think some of the names mentioned were already invited po ng Quad Committee. Nakapag-appear na po sila doon at minention po yung ibang names. But again, sabi nga natin, as to the other names po, yan po yung ginagawa po ng CIDG ngayon to identify kung sino-sino po yung sinasabing attendees during the said meeting na di umano ay pinatawag po ng dating Pangulo po. So kasama po yan sa tinatrabaho po ng CIDG as we speak po. Inamin din ni General Fajardo na kabilang siya sa Class 1996. Subalit hindi aniya siya naimbitahan kaya't hindi siya kasama sa naturang meeting. For the record, sir, hindi po. But again, sabi ko nga, these are my classmates. But pagdating sa serbisyo, wala tayong titignan kung sino ito at kay classmate. That is also the stand ng ating PNP. Sinabi din ng tagapagsalita ng PNP na walang pagtatakpa ng pambansang pulisya, maging mataas na opisyal man ang matuklasang kasama sa umano'y reward system at EJK. With respect to this stand po ng PNP leadership, nagsalita na po yung ating Chief PNP na iimbestigahan natin lahat ito. Kung sino man po ang ma-uncover na mayroong kinalaman dito sa nasabing alleged scheme, and no less than our SAG yesterday mentioned na no sacred cows. Nauna nang nanawagan si PNP Chief Police General Romel Francisco Marbil sa mga dating pinuno ng PNP na magpaliwanag sa naging papel nila sa war on drugs ng Duterte administration. Ito'y matapos na sabihin ni Garma na alam ng mga chief PNP noon at maging ng mga regional directors ang reward system at extrajudicial killing. Over the weekend ay naglabas siya ng statement at sinasabing ang ating mga dating chief PNP ay hinihingan din ng pagkakataon na makapagsalita. Again, to be fair to these former chief PNPs na sinasabi ni Rina Garma na lahat ng Chief PNP and even RDs ay alam itong alleged scheme po na ito. So to be fair sa lahat ng mga naging Chief PNP during the former Duterte administration, I think some of them already gave their statements. Ang palasyo, suportado ang isinasagawang investigasyon ng PNP kaugnay sa mga high-profile cases na may kaugnayan sa war on drugs. Base sa mga pahayag ni Garma, may 3 level ang pagbabayad ng reward sa Davao Model War on Drugs. Una ay kapag napatay ang suspect. Pangalawa ay ang pagbibigay ng pondo sa isasagawang operasyon. At ang pangatlo ay ang refund o pagsusole ng nagastos sa isinagawang drug operations. Inilabas din ni Garma ang matrix kung paano isagawa ang reward system. Nasa 20,000 piso hanggang 1,000,000 piso aniya ang ibinibigay na reward sa mga pulis na nakapapatay ng mga drug suspect. Depende kung gaano kalaki o kung high value target ito. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.